may babae ba magre-regla ng 2 weeks? Siguro mayroon, pero yun ay talaga yung mga may medical record na yung mga may sakit siguro ng babae, yung irregular talaga yung pagre-regla. Mayroon siguro ng 2 weeks, pero impossible, almost close to impossible din yun, or siguro mga 1 in a million. Pero kung baga ay ginagawa lang yun nila excuse para hindi makalabas o hindi ka makasama o hindi ka makascore. Kung baga nasabihin sa'yo bigla na may regla siya, tapos 2 weeks na sasabihin na naman sa'yo, another week na ay sasabihin niya may regla na naman siya. 2 weeks nagre-regla, di ba? Kakatawa. So yun nga ang isa sa another ng disadvantage ng pagiging pangit nga. Okay? Kahit may girlfriend mo na ay gusto mong makascore, ay hindi ka pa rin makakascore dahil nga ay pangit ka. Pero kung gwapo ka, siguro kahit hindi mo sasabihin yun, kahit hindi ko yung magsasabi, kahit hindi ko yung magsasabi sa kanya, ay siguro ikaw pa yung imbitahin sa bahay. Angkot ka dito, wala dito si mama. Dito wala dito si lola, diba? Kung gwapo ka. Pero kung pangit ka, ikaw na nga yung mag-iimbita, ikaw na yung mga lilibre, ay talagang i-deny ka pa, sasabihin pa sa yung may regla. So yun po ang another thing. Okay, number 2 po sa pag hinanakit ng mga pangit niya. Ayun, may girlfriend ka na, ay girlfriend mo na yun. Pero siyempre, kahit siguro pangit ka, kung limbawa meron ka, okay, for example may pera ka, okay, kahit siguro pangit, kung may punto ka pin kahit konti, okay, kahit konti lang naman. Tulad nga nang sabi ni kuya, kung pangit ka, talagang kailangan mo magkaroon ng pera. Kung pangit ka na, wala ka pa rin pera. Ano nang nangyayari sa buhay mo, diba? So kung pangit ka tapos may pera ka, siguro lesser yung discrimination sa'yo kasi may pera ka nga, magparito okay ka. Gamitin mo yung pera mo, diba? Tsaka kung halimbawa may pera ka, kahit pangit ka, kahit pangit ka tapos may pera ka, di siyempre meron kang panglibre. Marami ng babae na gusto magpapalibre. Lumipad tayo dun, dito na malayan yung lubak. Buti dito na anyway, yun nga, kaya pagkasabi ko, kung halimbawa may pera ka, okay, kahit pangit ka naman siguro, ay baka makakascore ka pa rin kahit konti. Pero kung halimbawa wala ka talagang pera tapos pangit ka pa, edi malaking problema yun. Another disadvantage din po, another disadvantage din po sa pagiging pangit, okay? Kung halimbawa, example lang ng pagkasabi ko kanina, may girlfriend ka na, okay? Imposible talaga yan, dadalhin ka mag-selfie, okay? Imposible talaga. Kaya mo, selfie tayo, ay wala pa akong makeup, mamaya na lang o bukas na lang kasi wala akong makeup ngayon. Pero kung gwapo ka, kahit hindi kayo magsasabi na magsiselfie kayo, diba? Kahit hindi yan ikaw magsasabi na magsiselfie kayo, ay ikaw pa yung yayain na magselfie sila, magpag-selfie sila, kasi nga gwapo ka. Pero kung hindi ka gwapo, pangit na boyfriend ka, ay imposible na kahit ikaw yung magyaya na mag-selfie. Imposible talaga yung papayag na magpag-selfie sa'yo. Kung anong nabengkong ating tire kanina, ang lalim pala ng lubak. So bilis din yung patakbo ko, buti hindi tayo bumagsak. Sana hindi nasira yung ating power bank dito sa unahan. Hindi ko pa naman sa unahan yung power bank natin. So anyway,
Yun po ang another disadvantage din ng pagiging pangit, okay? Kung gusto mo makipag-selfie sa girlfriend mo, hindi siya papayag kasi nga hindi ka pwede i-display. Hindi ka pwede i-display sa social media na. Pero kung gwapo ka, kahit hindi mo yan hiyain makipag-selfie sa'yo, ay ikaw pa yung hiyain na makipag-selfie sa kanya. Ako ng ex-girlfriend ko dati sa sa Abu Dhabi. May ex-girlfriend ako dati doon ng taga Maguindanao. Taga Maguindanao. So yung pumunta ko doon, nakikipag-selfie ka agad. Hindi ka ano. Pero siguro parang proud na proud siya na may girlfriend siya bumibisita. Yung pumunta ko sa bahay nila, bahay ng amo niya actually, nakikipag-selfie agad kasama ako. Kasi asawa na rin po yung ngayon. So yun nga, tulad ng pagkasabi ko, isang disadvantage nga ng pagiging pangit ay hindi magkikipag-selfie sa iyo ang girlfriend mo kasi nga hindi ka pwedeng display sa kanyang social media account. Takot siya na mabawasan yung likes niya or subscriber niya or yung mga followers niya. Hindi ko lang kung saan na tayo banda, pero lampas na tayo ng San Juan. Ang gawin na natin papuntang Labuan. I-straight down natin sa Labuan. Makakaya pa ng gas natin. So basta na testing ko po, ang Raider ay medyo matipid din po sa gas. Raider carb na to, pero matipid siya sa gas. Kung ikumpara mo sa meron po akong Explorer dati, yung Z200 na Explorer ang Motorstar, medyo maano sa gas yun, makonsumo sa gas kontra sa Raider. Itong Raider medyo malayo-layo na rin yung naabot natin, siguro mga 8 kilometers na, 9 kilometers na tayo mula sa town, pero isang bar lang yung nabawas, isang bar pa lang yung nabawas sa gasolina natin. Lumampas na tayo sa Labuan o papunta pa lang tayo sa Labuan. Ang Labuan na ata to. Another disadvantage din po. So another disadvantage din po ng pagiging pangit, okay? Ay hindi ka ipapakilala niyan sa mga pamilya o kaibigan niya ever. Kaya ako kong mangarap na ipapakilala ka sa parents niya. Kasi siguro siyempre magtatanong baka paano ka nang nagka-girlfriend na hindi ka gusto, diba? Siyempre pwede naman halimbawa nagka-girlfriend ka dahil sa text, tinext mo, tinawagan mo, na-in-love sa'yo, diba? Pero hindi ka pa rin ipa-impress sa mga kaibigan niya or sa mga pamilya niya kung pangit. Hindi siya magiging proud sa'yo. Hindi ko alam kung saan na tayo ngayon. Pero sabi ko baka lampas Labuan na to. Kasi papunta na tayo sa Limpapa Limpapa Bridge. Malayo pa naman siguro yung Limpapa Bridge. Pero sa pagkakalam ko ay medyo malapit-lapit na dito yung Limpapa Bridge kasi nasa taas na tayo ng bundok. Yung dito na yung super zigzag na road. Okay. Pagbaba natin dito, may another zigzag na naman yan. May nakita ako, dali, may nakita akong kondo. Nandun ata yung pinagpipicturan.
makita yung Papa Bridge dito. Oo, kung ito na ba yan. Pero bang makita yan dito. Ah, hindi, tinabunan nila. Bato. Dito na siguro, pero natabunan lang.